May mga laban na hindi mo pinili, ngunit biglang sumabog sa harap mo, mga digmaan ng puso, ng isipan, ng pamilya, ng kalusugan at ng pananalapi. Sa gabi, bago ka matulog, dala mo ang bigat ng mga tanong na hindi masagot. Bakit ako? Bakit ngayon? Hanggang kailan ko kakayanin ito? At habang pilit mong tinatago ang luha sa ilalim ng unan, iniisip mo kung may nakaririnig pa ba sa mga sigaw ng iyong kaluluwa. Ang katotohanan ay marami ang nabubuhay na parang ikaw nakangiti sa harap ng iba, ngunit unti-unting nabubuwal sa loob. Hindi nila alam ang mga laban na binabalikat mo araw-araw. Hindi nila naririnig ang tahimik mong pagdaing sa gitna ng dilim. At dito nakapaloob ang pinakamapait na katotohanan. Kahit gaano mo pilitin, hindi sapat ang lakas mo. Hindi sapat ang pera, ang koneksyon, ang mga planong ginawa mo. May mga pintuan na biglang nagsasara. May mga taong biglang lumilisan at may mga pangakong binitiwan ng tao na nababasag sa pinakaoras na kailangan mo ng katatagan. Kung tutuusin, ang pinakamalaking laban ay hindi sa labas, nasa loob ito. Sa mga gabi ng pagdududa, sa mga umagang wala ng gana, sa mga oras na parang wala ng saysay ang ipagpatuloy, ngunit narito ang hindi mo inaasahan. Sa mismong sandali ng iyong kahinaan, doon pumapasok ang lakas na hindi mo kayang ipaliwanag. Sa oras na akala mo'y tapos ka na, biglang may kamay na humahawak sa iyo, hindi para husgahan, kundi para akayin. Habang iniisip mong iniwan ka na ng lahat, may tinig na bumubulong, hindi ka nag-iisa, hindi kita pababayaan. Ang mundong ito ay uulit-ulit na magbibigay ng sakit, pero may isa na higit sa lahat ng laban, higit sa lahat ng takot, higit sa lahat ng luha, at siya ang mismong lumalakad sa tabi mo ngayon. Hindi ito kwento ng mga taong malalakas, kundi ng Diyos na tapat sa mga mahihina. Hindi ito tungkol sa iyong kakayahan, kundi sa kanyang kapangyarihan. Ang apoy na iniisip mong tutupok sa iyo, gagamitin niya para patatagin ka. Ang bagyong kinatatakutan mong lulunod sa iyo, gagamitin niya para ipakita na kaya niyang patahimikin ang mga alon. At ang sugat na akala mo'y mananatiling bukas, siya mismo ang magpapagaling sa paraang lampas sa iyong inaasahan. Kaya bago ka pa sumuko, bago mo isipin na tapos na ang lahat, tandaan mo ito. Ang laban mo ay hindi na lamang laban mo. Ang Diyos mismo ang kasama mo sa gitna ng apoy, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng gabi. At kapag siya ang umalalay, hindi ka mawawasak. Maari kang masugatan, maari kang madapa, ngunit kailanman hindi ka pababayaan. At iyan ang katotohanang hindi kayang sirain ng kahit anong laban, na may Diyos na mas makapangyarihan kaysa lahat ng kalaban mong hindi nakikita. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Ito ang mga salitang isinulat ni David sa gitna ng kanyang mga laban sa panahong siya ay hinahabol, nilalapastangan at halos mawalan ng lahat ng bagay. Hindi niya isinulat ito mula sa isang palasyo ng kasaganaan, kundi mula sa mga lambak ng panganib kung saan bawat araw ay tila huling araw. Ang pangakong ito ay hindi nakabatay sa ginhawa ng paligid, kundi sa katiyakan ng Diyos na hindi kailanman nagkukulang sa mga nagtitiwala sa Kanya. Isipin mo ang sandali kung saan si David, isang pastol na walang armas maliban sa kanyang tungkod, ay binigyan ng pananaw na ang Diyos mismo ang tunay na pastol ng kanyang buhay. Habang ang mga tupa ay walang kakayahan laban sa mababangis na hayop, siya'y tumayong tagapangalaga. At doon niya naunawaan ang katotohanang spiritual, kung paanong siya'y nagbabantay sa kanyang mga tupa, ganun din naman ang Diyos sa kanyang kaluluwa. Sa mga taluktok ng tagumpay o sa pinakamadilim na lambak, isang tinig lamang ang naroon, ang tinig ng Panginoong umaakay, nagpoprotekta at nagbibigay. Kapag sinabi ng Diyos na hindi ka magkukulang, hindi ibig sabihin nito na hindi ka kailanman makakaranas ng gutom, hirap o pangamba. Ang tunay na kahulugan nito ay hindi ka mawawalan ng kanyang presensya, hindi ka mawawalan ng kanyang gabay, hindi ka mawawalan ng kanyang kamay na nakahawak sa iyo. Sa oras ng pangangailangan, siya ang magbibigay. Sa oras ng kaguluhan, siya ang magdadala ng kapayapaan. Sa oras ng takot, siya ang magiging sandigan.
Ito ang esensya ng pangakong hindi natitinag, isang kasunduan na mas matibay pa sa lahat ng salitang binitiwan ng tao. Sa ating panahon ngayon, kung saan ang balita ay puno ng digmaan, krisis at pagkalugmok ng mga pamilya, ang pangakong ito ay tila tubig sa isang tuyong lupa. Maraming ina ang umiiyak dahil hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para sa kanilang mga anak. Maraming ama ang nagtatago ng luha habang iniisip kung paano babayaran ang mga utang. Maraming kabataan ang naglalakad sa dilim ng depresyon at kawalan ng pag-asa. Sa lahat ng ito, ang mensahe ng Salmo 23 ay sumisigaw, hindi ka nag-iisa, hindi ka pinabayaan, at hindi ka kailanman magkukulang. Kung susuriin, ang pangakong ito ay hindi lamang para sa iisang tao. Ito ay para sa bayan ng Diyos noon at ngayon. Nang sila'y maglakbay sa ilang, walang lupang sakahan, walang katiyakan ng kabuhayan, bumaba ang manna mula sa langit. Nang sila'y uhaw na sa tigang na disyerto, umahon ng tubig mula sa bato. Ang parehong Diyos na kumilos noon ay siya ring kumikilos ngayon. Ang pangako ay hindi lumang teksto na nakalipas na. Ito'y buhay na tipan na patuloy na nagbubukas sa mga pusong naniniwala. At ngayon, hayaan mong isalin natin ito sa iyong sariling buhay. Ang hindi ka magkukulang ay nangangahulugang sa oras ng iyong takot sa kinabukasan, may Diyos na naglalatag ng plano. Sa oras na mawalan ka ng trabaho, siya ang magbubukas ng pinto na hindi mo inasahan. Sa oras na ang kalusugan mo'y bumigay, siya ang magiging lakas na hindi maipaliwanag ng siyensya. Sa oras na iwanan ka ng mga taong inaasahan mo, siya ang mananatili, ang hindi lilisan. Kaya't huwag mong isipin na ang pangakong ito'y para lamang sa mga banal o sa mga perpekto. Ito'y para sa iyo na pagod, sugatan, takot at nagtatanong kung may bukas pa. Ang tinig ng Diyos ay malinaw, anak, hindi ka mag-iisa sa laban. Ako ang pastol na gagabay, magtatanggol at magbibigay. At kung minsan, sa gitna ng pinakamalalakas na bagyo, doon pa nga mas maliwanag mong makikita na ang tunay mong yaman ay hindi ang mga bagay na hawak mo, kundi ang Diyos na humahawak sa iyo, at dito nagsisimula ang mas malalim na hiwaga. Sapagkat ang pangakong ito ay hindi lamang pangkasalukuyan. May itinatagong mensahe ang Diyos na kapag isinabuhay mo ngayon, magbubukas ng daan sa mas malalim na katotohanang darating. At sa susunod, matutuklasan natin na ang pangakong ito ay hindi lang personal na lakas, kundi pinto tungo sa mga hiwaga ng kanyang plano sa lahat ng panahon. Kapag tinitingnan mo ang mundo ngayon, hindi ba't napakaraming laban ang bumabalot sa bawat tahanan? Sa mga balita halos araw-araw ay may ulat ng digmaan, lindol, kagutuman at karahasan. Sa mga komunidad, naririyan ang takot sa kawalan ng trabaho, ang sakit na hindi kayang gamutin, ang gutom na hindi matighaw, at ang pangungulila na unti-unting kumakain sa loob ng tao. Marami ang nagtatago sa likod ng mga ngiti, ngunit ang katotohanan ay iniisip nila kung saan kukuha ng lakas para sa bukas. Kung ikaw ay tapat sa iyong sarili, ilang beses mo na ring natanong, Panginoon, naririnig mo ba talaga ako? May pag-asa pa ba? Ngunit ang sinasabi ng kasulatan ay malinaw kung paanong ang Diyos ay naging pastol ni David sa gitna ng kanyang mga takot at panganib. Siya rin ang iyong pastol ngayon sa gitna ng kaguluhan ng modernong buhay. Noon naglakad ang bayan ng Israel sa disyerto, walang tiyak na bahay, walang ani, walang bukirin. Subalit sa bawat araw, bumababa ang tinapay mula sa langit at bumubulwak ang tubig mula sa bato. At ngayon, ikaw man ay tila naglalakad sa sariling disyerto, maaaring disyerto ng kawalan ng trabaho, disyerto ng utang, disyerto ng karamdaman. Ang parehong Diyos ay nagbubukas ng daan kung saan wala kang nakikita. Kapag iniisip mo ang mga magulang na hindi alam kung paano pakakainin ang kanilang mga anak kinabukasan, hindi ba't ito'y larawan ng kawalan na paulit-ulit nating nararanasan? Ngunit sa mismong gitna ng kawalang iyon, naroroon ang pangako, hindi ka magkukulang. Kapag ang isang ina ay nagdarasal sa dilim ng gabi, humihingi ng gatas para sa kanyang sanggol, naririnig iyon ng Diyos.
Kapag ang isang ama ay naghahanap ng mapapasukang trabaho at paulit-ulit na tinatanggihan, naroroon ang kamay ng Diyos na bumubuo ng daan sa oras na hindi niya inaasahan. Kapag ang isang kabataan ay lugmok sa depression at iniisip na wala ng bukas, ang tinig ng pastol ang bumubulong, may layunin pa ang buhay mo. Kung susuriin, ang mga problema natin ngayon ay may kahalintulad sa mga pinagdaanan ng mga lingkod ng Diyos noon. Si Elias, sa gitna ng tagtuyot ay pinakain ng mga uwak. Si Daniel, sa hukay ng mga leon, ay iningatan mula sa tiyak na kamatayan. Ang mga disipulo, sa gitna ng dagat na binabalot ng bagyo, ay nakakita kung paanong pinatahimik ni Jesus ang mga alon. Ang kanilang mga kwento ay hindi lang alaala ng nakaraan, kundi paalala na ang Diyos na kumilos noon ay kumikilos din ngayon sa iyong buhay at ikaw mismo sa mga oras ng kawalan at takot. Hindi mo ba naranasan ang mga sandaling parang may hindi maipaliwanag na lakas na biglang sumulpot? Isang pinto na biglang nabuksan, isang tao na biglang dumating upang tumulong, isang paggaling na hindi kayang ipaliwanag ng doktor, isang kapayapaan na bumalot sa puso mo kahit walang nagbago sa paligid. Ito ang patunay na ang pangakong hindi ka magkukulang ay hindi teorya kundi buhay na katotohanan. Ngunit bakit ngayon pa rin maraming takot? Dahil ang tao'y patuloy na nakatingin sa paligid, sa ekonomiya, sa politika, sa balitang puno ng kaguluhan. Kaya't paulit-ulit na ipinapaalala ng Diyos, huwag mong itutok ang tingin sa unos, itutok mo ang tingin sa akin. Kung paano siya naging pastol sa Israel, siya rin ang pastol mo ngayon. Kung paanong siya'y nagbigay ng manna noon, siya rin ang magbubukas ng paraan ngayon. Ang pangakong ito ay hindi lamang salita para aliwin ka. Ito'y utos na kumapit, manalig, at magtiwala na kahit sa gitna ng pinakamasidhing dilim, may liwanag na hindi mapapawi at dito nahahayag ang hiwaga. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa nakaraan o sa malalaking kwento ng Biblia. Ito ay para sa iyo, ngayon sa mismong sandali ng iyong paghinga. Kapag sinabi mong, Panginoon, wala na akong lakas, siya'y sasagot, ako ang iyong pastol at sa akin hindi ka magkukulang. At kung handa kang tanggapin ito, matutuklasan mong ang susunod na hakbang ay mas malalim pa, sapagkat may mga buhay na nagpapatunay na ang pangakong ito'y totoo at ang kanilang mga kwento'y magsisilbing ilaw sa iyong daraanan. May isang babae na halos sumuko na sa buhay. Buwan-buwan, wala siyang tiyak na trabaho at ang mga anak niya ay madalas matulog na umiiyak dahil sa gutom. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pagluha, binuksan niya ang Biblia at ang unang talatang nakita niya ay, Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Paulit-ulit niyang binigkas yun, halos walang lakas, parang kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Kinabukasan, may kapitbahay na kumatok at nagdala ng pagkain, hindi niya hiningi, hindi niya inaasahan. At doon niya napatunayan, ang Diyos ay tapat kahit sa pinakamaliit na detalye ng buhay. Isipin mo rin ang isang ama na nawalan ng trabaho matapos ang 2 dekadang paglilingkod sa isang kumpanya. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita niyang lumalapit ang gutom at pagkakautang. Ngunit sa gitna ng kawalan, nagsimula siyang magtiwala sa pangakong iyon na ang pastol ay hindi mag-iiwan ng kanyang mga tupa. Isang umaga, dumating ang tawag na magbubukas ng bagong pinto. Isang oportunidad na hindi niya inakala, mas mabuti pa kaysa sa dati niyang trabaho. At sa kanyang puso, alam niyang hindi iyon aksidente. Iyon ay sagot ng Diyos. Mayroon ding isang kabataan na lumaki sa kahirapan, walang sapat na pagkain, walang maayos na paaralan. Madalas siyang nilalait, sinasabihang wala siyang patutunguhan. Ngunit sa bawat pangungutya, sinasambit niya sa isip, hindi ako magkukulang. At ngayon siya ay nagtapos, nakahanap ng trabaho at nakakatulong na sa kanyang pamilya. Ang mga sugat ng kahapon ay ginamit ng Diyos bilang patunay na ang kanyang kamay ay hindi kailanman nabigo. Hindi lamang sa makabagong panahon, kundi maging sa kasulatan, paulit-ulit na pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan.
Si Elias na iniwang mag-isa sa gitna ng tagtuyot ay pinakain ng mga ibon at inalalayan ng Diyos hanggang sa dumating ang ulan. Si Hagar na itinaboy at naglakad sa disyerto kasama ang kanyang anak na si Ismael ay nakakita ng balon ng tubig na ipinagkaloob ng Diyos sa mismong sandaling wala na siyang nakikitang pag-asa. Si Pedro na muntik nang lumubog sa dagat dahil sa takot ay hinawakan mismo ng kamay ni Jesus upang itaas siya mula sa alon. Kapag naririnig mo ang mga kwentong ito, hindi ba't lumalapit sila sa iyong sariling karanasan? Sapagkat bawat tao ay may laban na hindi sinasabi sa iba at bawat isa ay naghahanap ng patunay na hindi sila iniwan. Andang mga kwento ng mga taong ito parehong nasa Biblia at sa ating panahon ay iisa ang tinuturo. Ang pangako ng Diyos ay hindi nakatali sa panahon o sitwasyon. Ito ay buhay at gumagana sa lahat ng dako. Isang matanda ang nagpatotoo na sa buong buhay niya, hindi siya naging mayaman, ngunit hindi rin siya nagkulang. Lagi siyang may tinapay sa hapag, may lakas na bumangon, at may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng pera. At sa kanyang huling mga taon sinabi niya, ito ang pinakamahalagang katotohanan, ang Diyos ang aking pastol at totoo hindi ako nagkulang. Ang mga patotoong ito ay hindi lamang kwento ng iba. Maaari rin silang maging kwento mo kapag sinabi mong, Panginoon, wala na akong kaya, asahan mong may sagot siya. Kapag iniisip mong wala nang tutulong sa iyo, huwag mong kalimutan na ang Diyos ang pastol na handang magdala ng mga tao at pangyayari upang sagutin ang iyong pangangailangan. Ang mga milagro ng kahapon ay nagpapatuloy ngayon. Iba ang mukha, iba ang panahon. Ngunit iisa ang pinagmumulan, ang tapat na Diyos. At kung maririnig mo ang lahat ng ito, maiintindihan mong ang bawat patotoo ay isang piraso ng mas malaking larawan. Sapagkat ang mga himala ng tao ay refleksyon lamang ng mga dakilang hula at plano na matagal nang inihayag ng Diyos. At yun ang susunod na kailangan nating tuklasin kung paano ang personal mong kwento ay konektado sa propetikong kwento ng Diyos na sumasaklaw sa buong kasaysayan. Kapag binabalikan natin ang pangakong ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang, makikita natin na hindi ito nakahiwalay na talata. Bahagi ito ng mas malawak na plano ng Diyos, isang kwento ng katapatan na dumadaloy mula pa sa simula ng panahon hanggang sa huling araw. Sa mga pahina ng kasulatan, paulit-ulit na inuulit ang parehong mensahe. Ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang pangako ng pag-aalaga ay nakaugat sa propetikong balangkas na sumasaklaw sa buong kasaysayan. Isipin mo ang panahon ng mga propeta. Kay Isaias, ipinahayag ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Hindi ba't ito'y kaugnay ng pangako ng pastol? Isang Diyos na hindi lang basta nagbabantay, kundi aktibong humahawak at nagtataas sa kanyang bayan. Sa Jeremias naman, ipinahayag niya ang plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan ng pag-asa ang kanyang mga anak. Ang lahat ng ito'y eko ng parehong tema. May Diyos na nagtataglay ng plano. Kahit sa gitna ng gulo, kapag tinitingnan natin ang kasaysayan ng Israel, makikita natin ang mga sandali ng tila pagkalugmok, ang pagkawasak ng templo, ang pagkabihag sa Babylonia, ang pagkalat ng kanyang bayan sa iba't ibang bansa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang salita ng Diyos ay nanatiling buhay. Ang mga propesiya ng pagbabalik at pagpapanumbalik ay nagbigay liwanag na hindi napawi ng anino ng pagkatapon. At tunay na ngang natupad na kabalik ang Israel, muling itinayo ang Jerusalem, at ipinakita ng Diyos na ang kanyang pangako ay hindi kailanman napuputol. Ngayon, sa ating panahon ng digmaan, pagbabago ng klima, pandemya at kaguluhan sa politika, hindi ba't kapareho ang larawan? Ang mga bansay nag-aaway, ang kalikasan ay tila bumabagsak, ang ekonomiya ay hindi maaasahan. Ngunit kung paanong pinangakuan ng Diyos ang kanyang bayan ng pag-asa sa gitna ng pagkakatapon,
Siya rin ay nangungusap ngayon, hindi ka magkukulang. At hindi ito lamang personal na pangako. Ito'y bahagi ng mas dakilang propetikong plano na sa dulo ng lahat, siya ang maghahari at magtataguyod ng kapayapaan. Sa aklat ng Apokalipsis, malinaw ang larawan ng bagong langit at bagong lupa kung saan wala ng gutom, wala ng luha, wala ng takot. Ang kordero na siyang pastol din ang mag-aakay sa atin sa mga bukal ng buhay na tubig. Nakikita mo ba ang koneksyon? Ang pangako ni David sa Salmo 23 ay natutupad sa huling aklat ng kasulatan. Ang Diyos na nangakong hindi ka magkukulang ngayon ay siya ring nagsasabing darating ang panahon na wala ng anino ng pagkukulang kailanman. Kaya't kapag ikaw ay nasa gitna ng iyong personal na laban, alalahanin mong hindi lamang ito simpleng pagsubok. Bahagi ito ng mas malawak na larawan kung saan ipinapakita ng Diyos na siya'y tapat sa bawat henerasyon. Kung paano niyang tinupad ang kanyang pangako sa mga nauna, ganun din niya tutuparin sa iyo. At kung paano siya nagsalita ng mga propesya libo-libong taon ang nakalipas na ngayon nakikita nating natutupad, ganoon din ang katiyakan na ang kanyang mga pangako sa iyo ay hindi mawawala. Ito ang hiwaga ng salita ng Diyos. Hindi ito nagtatapos sa isang tao o isang sitwasyon lamang. Ang bawat pangako ay konektado sa mas malawak na plano ng kaligtasan. Kung paano iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan sa Ehipto, kung paano niya pinalaya sila mula sa Babylonia, kung paano niya sinugo si Kristo upang maging kordero para sa mundo. Ang lahat ng ito'y nagsasabing iisa lamang ang tema. Aalalayan niya ang kanyang mga anak hanggang sa wakas. Ngunit kahit malinaw ang plano, dumarating pa rin ang mga oras ng katahimikan. Mga sandaling iniisip mo kung bakit tila wala siyang ginagawa, kung bakit parang tumatagal ang paghihintay. At dito papasok ang susunod na katotohanan, na sa gitna ng lahat ng propesiya at pangako, kailangang harapin ng tao ang pinakamahirap na tanong, bakit parang tahimik ang Diyos kapag ako'y naghihintay? At iyan ang susunod na kailangang pag-usapan. May mga gabi na tahimik kang umiiyak, tinatanong ang langit, Panginoon, kung ikaw ang aking pastol at hindi ako magkukulang, bakit tila ako'y nauuhaw, nagugutom at nag-iisa? Ito ang pinakamatinding sugat ng pananampalataya, ang sandali kung saan ang pangako ay parang malayo at ang katahimikan ng Diyos ay mas mabigat kaysa sa lahat ng dagok ng buhay. Kapag ang sakit ay hindi gumagaling, kapag ang utang ay patuloy na lumalaki, kapag ang panalangin ay tila walang tugon, doon nagsisimulang magtanong ang puso, totoo ba talaga ang pangako? Hindi ka nag-iisa sa tanong na ito. Si Job, na nawalan ng lahat, ari-arian, pamilya at kalusugan, ay sumigaw din, bakit tila nilisan mo ako? Si Jeremias ay nagtanong, bakit ang mga masama ay tila umuunlad habang ang tapat ay naghihirap? Si Habakuk ay nagsumamo, hanggang kailan, Panginoon, ako'y dadaan sa karahasan at hindi ka kikilos? At maging si Jesus sa krus ay bumulalas, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung sila na pinili ng Diyos ay dumaan sa ganitong tanong, bakit hindi ka rin maaaring dumaan dito? Ngunit ang sagot ng Diyos ay hindi kailanman nakabatay sa katahimikan, kundi sa kanyang oras. Ngunit nakatali sa minuto at segundo. Ngunit ang Diyos ay nakikita ang kabuuan ng panahon. Sinabi niya sa Habakuk, ang pangitain ay para sa takdang panahon. Bagaman ito'y mag-antala, hintayin mo. Tiyak na darating ito, hindi magpapaliban. At sa sulat ni Pedro, hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Siya'y matiyaga sa inyo na hindi ibig na sinuman ay mapahamak. Ang hinihintay mong tugon ay maaaring hindi dumarating sa oras na inaasahan mo, ngunit tiyak na darating sa oras na pinakamabuti. Isipin si Abraham, nangako ang Diyos na siya'y magkakaroon ng anak, ngunit lumipas ang mga taon at wala pa ring katuparan. Tumanda siya at si Sarah, halos imposibleng magkaanak. Ngunit sa oras na walang sino mang inaasahan, ipinanganak si Isaac.
patunay na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Si Jose ipinagbili bilang alipin, itinapon sa bilangguan, inakusahan ng kasalanan na hindi ginawa. Ilang taon siyang naghintay at sa gitna ng kawalan ng hustisya, ang pangako ng Diyos ay dumating. Ginawa siyang gobernador ng Ehipto upang iligtas ang buong bansa at marahil ikaw ngayon ay nasa sariling bilangguan ng paghihintay. Maaring ang panalangin mo para sa kagalingan ay tila walang kasagutan. Maaring ang panalangin mo para sa pamilya ay tila nauuwi sa mas maraming sigalot. Maaring ang iyong pagtitiyaga ay nauuwi lamang sa higit pang kawalan. Ngunit narito ang katotohanan, hindi ibig sabihin ng delay ay denial. Hindi ibig sabihin ng katahimikan ay kawalan. Ang bawat segundo ng paghihintay ay pinapanday ng Diyos upang ihanda ang puso mo at ang kalagayan mo para sa mas malawak na katuparan. Ang totoo, minsan ang iniisip nating pangako ay hindi naman talaga ipinangako ng Diyos. Maaaring gusto mo ng tiyak na bagay, tiyak na posisyon, tiyak na relasyon, ngunit hindi iyon ang nakapaloob sa kanyang salita. Ngunit kapag ang mismong Diyos ang nagsabi, kapag ang mismong kasulatan ang naglatag, walang puwersa sa langit o lupa ang makapipigil sa katuparan. Ang pangako ay hindi nakadepende sa iyong kakayahan, sa iyong sitwasyon o sa iyong damdamin. Ito'y nakasalalay sa kanyang pagkatao at siya ay tapat, kaya't kahit nagtataka ka, kahit nagsasabi ka ng Panginoon hanggang kailan, huwag mong bitawan ang pangako. Ang mismong mga pagdududa mo ay maaaring maging daan para mas maging totoo sa iyo ang katotohanang siya ay kasama mo. Dahil kung kaya niyang panatilihing buhay ang pangako kay Abraham, kung kaya niyang maghintay kasama si Jose, kung kaya niyang buhaying muli si Kristo mula sa kamatayan, kaya rin niyang tuparin ang kanyang salita sa iyo. At dito ka dadalhin ng Diyos sa isang mahalagang punto. Hindi sapat na alalahanin ang pangako, kailangang isabuhay ito. Sapagkat ang susunod na hakbang ay hindi lamang tungkol sa pagdinig o paghihintay, kundi tungkol sa aktibong paglalakad sa liwanag ng pangakong iyon, isang hakbang-hakbang na pagtitiwala na dapat mong simulan ngayon. Ang pangakong ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang, ay hindi lamang salita na binibigkas, kundi daan na dapat lakaran. Maraming nakarinig na nito, maraming nagbanggit nito, ngunit kakaunti ang tunay na nagsabuhay. Ang hamon sa iyo ngayon ay hindi lamang tandaan ang pangako, kundi isa puso at gawin itong gabay sa bawat hakbang ng iyong araw. Kung tunay mong nanaisin na maranasan ang katiyakan ng Diyos, kailangang may mga konkretong hakbang na isasagawa. Unang hakbang, itanim ang salita sa iyong isip at bibig. Huwag mong hayaang manatili lamang sa pahinaang pangako. Basahin ito, bigkasin ito ng malakas tuwing umaga bago magsimula sa iyong trabaho, tuwing gabi bago matulog, at sa oras na umuusbong ang takot. Kapag nararamdaman mong nalulunod ka sa pangamba, ipahayag mo, hindi ako magkukulang. Ang bawat pagbigkas ay parang binhi na itinatanim sa iyong puso at sa paglipas ng panahon, ito'y lalago bilang pananalig na hindi matitinag. Ikalawang hakbang, ilapit ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hindi ibig sabihin ng hindi ka magkukulang ay automatikong darating ang lahat ng bagay. Ito'y paanyaya na humingi, kumatok at manalig. Sa tuwing may kulang, huwag agad mangamba. Sa halip sabihin, Panginoon, Ikaw ang aking pastor at inilalagay ko sa iyong kamay ang aking pamilya, ang aking pagkain, ang aking kinabukasan. Ang bawat panalangin ay hindi nawawala. Ito'y umuukit ng landas kung saan kumikilos ang Diyos. Ikatlong hakbang, palitan ang iyong mga iniisip. Maraming tao ang nauubos sa takot dahil hinahayaan nilang ang isip nila'y tambakan ng masamang balita, negatibong sitwasyon at paulit-ulit na pangamba. Ngunit ang tunay na pagsasabuhay ng pangako ay nangangahulugang tuwing dumarating ang takot, agad mo itong pinapalitan ng salita ng Diyos. Kapag sinasabi ng puso mo,
Wala ka ng pag-asa, sagutin mo ng, ang Panginoon ang aking pastol. Kapag sinasabi ng isip mo, magugutom ang pamilya mo, sagutin mo ng, hindi ako magkukulang. Ito ang disiplina ng pananampalataya, ang pagtuturo sa isip na sumang-ayon sa katotohanan ng Diyos. Ika-4 na hakbang, mamuhay sa pasasalamat. Ang mga taong puno ng reklamo ay mabilis mawalan ng lakas. Ngunit ang pusong marunong magpasalamat ay nakakaranas ng himala sa gitna ng kakulangan. Bago ka matulog, bilangin mo ang 3 bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo ngayong araw, gaano man kaliit. Bawat hininga, bawat piraso ng tinapay, bawat pagkakataong makayakap ang iyong pamilya, lahat ng ito'y patunay na hindi ka iniwan ng pastol. At kapag natuto kang magpasalamat sa maliit, bubuksan ng Diyos ang pinto ng higit pa. 5 hakbang, isabuhay ang tiwala sa mga desisyon mo. Kung tunay mong pinaniniwalaan na ang Diyos ay pastol, dapat makita ito sa paraan ng iyong pamumuhay. Hindi mo kailangang magdesisyon batay lamang sa takot o kawalan, kundi batay sa tiwala na Siya ang gumagabay. Kapag dumating ang pagkakataon na tila imposibleng hakbangin, itanong mo, Panginoon, kung Ikaw ang pastol, saan mo ako inaakay? At sa bawat hakbang ng pananampalataya, mararanasan mong ang hindi kayang abutin ng iyong lakas ay tinutugunan ng Kanyang kamay. Isang ina na nawalan ng trabaho ang nagpasyang sundan ang ganitong hakbang. Araw-araw niyang binibigkas ang Salmo 23, ipinapanalangin ang kanyang mga pangangailangan at nagpapasalamat sa maliit na biyaya. Hindi agad nagbago ang lahat. May mga araw pa ring mahirap, may mga gabi pa ring puno ng luha. Ngunit sa bawat hakbang ng tiwala, unti-unting bumukas ang pinto. Isang bagong trabaho, mas matibay na pananampalataya, mas malalim na kapayapaan. Hindi lamang siya nakaligtas, siya ay tumibay. Ngayon ang tanong ay paano mo isasabuhay ang pangako? Handa ka bang subukin ng Diyos at makita ang kanyang katapatan? Sapagkat ang salita ay malinaw, hindi sapat ang marinig lamang. Kailangan itong lakaran, ipamuhay at gawin na mismong direksyon ng iyong buhay. Kung sisimulan mo ngayon, makikita mo na ang pangakong tila malayong pangarap ay magiging realidad sa bawat aspeto ng iyong araw. At dito, may mas malalim na paanyaya ang Diyos. Hindi lamang personal ang pangako. Ito'y panawagan na manalangin at kumilos bilang bahagi ng kanyang bayan. Sapagkat kapag ang bawat isa'y nagsimulang isabuhay at ipahayag ang pangako, nagiging kolektibong tinig ito na umaalingaw-ngaw sa langit. At ito ang maghahanda sa atin para sa susunod na hakbang, isang panawagan na hindi lamang individual, kundi espiritual na kilusan. Ngayon ang sandali ng pagtugon, hindi sapat na narinig mo lamang ang pangako, hindi sapat na napag-isipan mo ito sa iyong puso. Ito ang oras upang manindigan, upang lumapit sa Diyos, at upang ipahayag na ang kanyang salita ay totoo sa iyong buhay. Ang kanyang tinig ay malinaw, ako ang iyong pastol at hindi ka magkukulang. Ngayon, ikaw ay tinatawag na hindi lamang makinig, kundi kumilos sa pananampalataya. Isipin mong libo-libong tao ang nakikinig sa parehong mensahe ngayon. Iba't ibang tahanan, iba't ibang bansa, iba't ibang sugat at laban. Ngunit sa mismong oras na ito, iisang tinig ng pananampalataya ang umaabot sa langit. Hindi ka nag-iisa sa paniniwala, hindi ka nag-iisa sa pananalangin. Habang pinapakinggan mo ito, may mga ina na lumuluha at sinasabing, Panginoon, pinaniniwalaan ko ang iyong pangako. May mga kabataan na nakayuko at nagdedeklarang, hindi ako mag-isa, ikaw ang aking pastol. At ngayon, kasama ka nila, kaya't itigil mo sandali ang lahat ng ingay sa paligid. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, at hayaang marinig ng iyong kaluluwa ang tinig ng Diyos. Sabihin sa Kanya, Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng aking takot, lahat ng aking pangamba, lahat ng aking laban. Ako'y kumakapit sa iyong pangako na hindi mo ako pababayaan. Ito ang oras ng pagsuko, hindi sa kahinaan, kundi sa tiyak na kapangyarihan ng Diyos. Dalhin mo sa Kanya ang iyong mga sugat.
Dalhin mo ang iyong mga utang, ang iyong kawalan ng trabaho, ang iyong mga anak na lumalayo, ang iyong katawan na may karamdaman. Ilagay mo sa harap ng Diyos ang lahat ng bagay na nagpabigat sa iyo. At sa mismong paglalapag mo nito, mararanasan mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sapagkat hindi mo na kailangang bitbitin ng lahat, ang pastol mismo ang mag-aakay sa iyo. Ngayon, gawin mo itong panata ng pananampalataya. Sabihin sa iyong sarili at ipahayag sa iyong puso, ako'y tumatayo sa pangako ng Diyos. Hindi ako susuko, hindi ako uurong sapagkat kasama ko ang Panginoon. At upang maging patotoo, ilagay ito sa mga salita. Sa sandaling matapos ang mensaheng ito, isulat sa iyong mga labi o sa iyong mga kamay. Ako'y naniniwala, hindi ako magkukulang. Ang simpleng paggamin na ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito'y pahayag sa espiritual na mundo na ikaw ay nakatayo sa salita ng Diyos. At higit pa rito, ito'y paanyaya na maging bahagi ng isang komunidad ng pananampalataya. Sapagkat ang laban ay hindi lamang individual, ito'y kolektibong pakikibaka ng lahat ng naniniwala sa Panginoon. Kapag sinabi mo sa iba ang pangakong ito, kapag nagbahagi ka ng liwanag sa isang taong naglalakad sa dilim, nagiging instrumento ka ng Diyos upang palawakin ang kanyang pangako sa iba. Kaya't huwag mong itago. Ipahayag mo, ikwento mo, at ibahagi ang pananampalatayang ito. Ngayon ang araw. Hindi bukas, hindi sa ibang pagkakataon. Ngayon ang oras upang itaas ang iyong pananampalataya, upang isuko ang iyong mga laban at upang tanggapin ang pangakong hindi ka magkukulang. At sa paggawa mo nito, ihahanda ka ng Diyos para sa susunod na hakbang. Isang panalangin ng kapangyarihan, isang pag-iyak ng kaluluwa na aalingaw-ngaw sa kalangitan at magpapatibay ng lahat ng nakikinig. Isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, at sa sandaling ito, ituon mo ang iyong puso sa presensya ng Diyos. Ito ang oras ng pananalangin, hindi isang ordinaryong salita kundi panaghoy ng kaluluwa na umaabot sa langit. Sama-sama tayong dudulog sa Panginoon sapagkat Siya ang pastol na hindi kailanman nagkukulang. Ama naming nasa langit, narito kami ngayon bilang iisang tinig. Hindi kami perpekto, hindi kami malakas, ngunit kami ay iyong mga anak na kumakapit sa iyong salita. Sinasabi mo sa iyong kasulatan, ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako magkukulang, kaya't sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ngayon pa lamang, tinatanggap namin ang pangakong ito. Panginoon, sa bawat tahanan na nakikinig ngayon, dalhin mo ang iyong presensya. Para sa mga ina na umiiyak dahil sa kakulangan, punuin mo ang kanilang hapag ng pagkain. Para sa mga ama na naguguluhan kung paano magtataguyod, bigyan mo sila ng lakas at bagong daan upang makapagtrabaho. O para sa mga anak na naliligaw at lumalayo, akayin mo sila pabalik sa liwanag. Para sa mga may karamdaman, idampi mo ang iyong kamay ng kagalingan at hayaan mong bumuhos ang lunas mula sa langit. Sa pangalan ni Jesus, kami nagkakaisa upang ipahayag, wala nang puwersa ng kahirapan, wala nang takot, wala nang sakit ang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pangako. Dinideklara namin na ang bawat utang ay mababayaran sa oras mo, ang bawat sugat ng puso ay gagaling, at ang bawat pintuan na isinara ng mundo ay bubuksan mo ayon sa iyong plano. Panginoon, hinihiling namin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa bawat tahanan na puno ng sigalot, ibaba mo ang katahimikan ng iyong espiritu. Sa bawat isipan na balisa, punuin mo ng katiyakan na ikaw ay tapat. Sa bawat pusong pagod at sugatan, ipadama mo na may pastol na nagmamahal ng higit sa lahat. Ngayon, sa harap ng langit at lupa, aming ipinahahayag na ikaw lamang ang aming sandigan. Binibitawan namin ang lahat ng takot, lahat ng kawalan, lahat ng alalahanin at inilalagay namin ang mga ito sa iyong kamay. Sapagkat naniniwala kami na mas malaki ang iyong kapangyarihan kaysa sa anumang laban na aming kinakaharap. At ngayon, Panginoon, sama-sama naming ipinapahayag. Kami ay naniniwala
Kami ay nagtitiwala at kami ay kumakapit sa iyong pangako. Sabihin ng bawat isa sa kanyang puso, ako'y hindi magkukulang, sapagkat ang Panginoon ang aking pastor. At hayaan mong umalingaw-ngaw ang amen mula sa bawat bibig, tanda ng pananampalatayang hindi matitinag. Panginoon, lahat ng ito ay aming iniaangat sa pangalan ng aming tagapagligtas, si Jesucristo, na siyang kordero at pastol ng aming mga kaluluwa. At sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming buhay, ang aming pamilya at ang aming kinabukasan, sapagkat ikaw ay tapat ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Ngayon, kung naniniwala ka sa panalangin ito, ipahayag mo sa iyong puso at sa iyong bibig at maging sa iyong mga kamay. Ako'y naniniwala. Ako'y hindi magkukulang, sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo at sa Kanya natutupad ang bawat pangako. Ngayon, matapos ang panalangin ng pananampalataya at klamor, hayaan mong manahimik sandali ang iyong kaluluwa at tanggapin ang tinig ng pag-asa. Ang Diyos ay tapat at kailanman ay hindi siya nabigo sa kanyang mga pangako. Kung siya ay naging pastol ni David, kung siya ay naging lakas ni Abraham, kung siya ay naging kalungan ng Israel, siya rin ang magiging sandigan mo ngayon. Walang laban na mas malaki kaysa sa kanyang kapangyarihan at walang dilim na mas malalim kaysa sa kanyang liwanag. Pakinggan mong muli ang salita ng Diyos na nagsasabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan, aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Isaiah 41:10. Kapag ang puso mo'y nag-aalinlangan, hawakan mo ang pangakong ito at isipin mong mismong kamay ng Diyos ang umaakay sa iyo. At kung sakali mang ang bukas ay magdala ng panibagong hamon, alalahanin ang kanyang salita, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan na may pag-asa. Jeremias 29:11. Hindi mo kailangang makita ang buong landas para maniwala. Ang kailangan mo lamang ay ang tiwala na ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Kung ang daan ay mahirap, siya ang magbibigay ng lakas. Kung ang gabi ay mahaba, siya ang magiging liwanag. Kung ang puso mo'y sugatan, siya ang gagamot. Sapagkat gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, ang mga iyon ay natupad na kay Kristo. Kaya't sa pamamagitan niya, sinasabi natin ang Amen sa kaluwalhatian ng Diyos. 2 Korinto 1:20. Isipin mong ang iyong tahanan ay napapalibutan ng presensya ng Diyos. Ang bawat silid ay puno ng kapayapaan. Ang bawat hapag ay hindi nauubusan. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa katiyakan ng kanyang proteksyon. Makikita mong ang iyong mga anak ay nasa ilalim ng kanyang kamay, na ang iyong mga iniiyak na panalangin ay naririnig at tinutugunan sa oras na itinakda niya. Kahit na ang mundo ay magbago, kahit ang ekonomiya ay bumagsak, kahit ang mga balita ay puno ng kaguluhan, ang salita ng Diyos ay nananatiling matatag, ikaw ay hindi niya pababayaan. Kaya't sa mga oras na nadarama mong nanghihina, alalahanin mong hindi ka naglalakad mag-isa. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ang mga pangakong binitiwan niya sa mga nauna sa iyo ay siya ring hawak mong pangako ngayon. At kung natupad ito noon, tiyak natutuparin niya rin sa iyong buhay. Ang kailangan mo lamang ay magtiwala, maghintay at manindigan sa pananalig na ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Huwag mong hayaan na ang takot ang mamuno sa iyong puso. Sa halip, punuin ito ng pag-asa na mula sa Diyos, dahil ang kanyang katapatan ay mas malakas kaysa sa iyong mga pagkakamali, at ang kanyang biyaya ay mas malawak kaysa sa iyong mga kakulangan. Kaya't ngayon huminga ka ng malalim, damhin mo ang presensya ng Diyos, at sabihin mo sa iyong sarili, ako'y ligtas, sapagkat kasama ko ang aking pastol, at sa paghakbang mo sa susunod na araw, dala-dala mo ang katiyakan na ang Diyos ay nasa iyong tabi. Hindi ito katapusan ng iyong laban, kundi simula ng mas matibay na pananalig. Sapagkat ang Diyos ay tapat noon, tapat ngayon, at tapat magpakailanman.
At sa pangakong yon, matatag kang makakapagpatuloy, may kapayapaan sa iyong puso at may pag-asa para sa bukas. Ngayon, habang nagtatapos tayo, balikan mo ang lahat ng iyong narinig. Mula sa simula hanggang sa huli, malinaw ang mensahe, ang Panginoon ay ang iyong pastol at dahil siya ang gumagabay, hindi ka magkukulang. Ang pangakong ito ay hindi salita lamang na nakasulat sa pahina, kundi buhay na katotohanan na pwedeng baguhin ang iyong ngayon at ang iyong bukas. Sa gitna ng lahat ng takot, kakulangan at laban, naririyan ang katiyakang may Diyos na nagbabantay, umaakay at nagmamahal sa iyo. Kaya't kung may dala ka mang bigat habang pinapakinggan mo ito, alalahanin mong hindi mo kailangang maglakad mag-isa. Ang parehong Diyos na nangako kay David ay siya ring Diyos na nangako sa iyo ngayon. At ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. Anumang laban ang harapin mo, anumang luha ang pumatak, anumang pintuan ang magsara, siya ang bubuo, siya ang magbibigay, siya ang mananatili. Ang mga salita niya ang pinakamatibay na pundasyon sa mundong laging yayanig. Ngayon, isang hiling ang nais kong iparating sa iyo. Huwag mong hayaang matapos dito ang iyong karanasan. Gawin mo itong panata ng pananampalataya. Isulat sa mga komento ang iyong deklarasyon. Ako'y nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng pahayag na iyon ay hindi lamang magpapatibay sa iyo, na kundi magsisilbing patutuo sa iba na naniniwala ring ang Diyos ay tapat. At habang ginagawa mo ito, tandaan mong may libu-libong tao na kasama mong naninindigan ngayon, sabay-sabay na sumasampalataya na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kung nais mong patuloy na marinig ang mga mensaheng gaya nito, inaanyayahan kitang maging bahagi ng ating komunidad dito. Pindutin mo ang pag-subscribe at ang kampana upang sa bawat bagong mensahe ng pag-asa at pangako, ikaw ay maunang makarinig. At higit pa roon, ibahagi mo ito sa isang tao na alam mong nangangailangan ng paalala ng pag-ibig ng Diyos. Isang kaibigan, isang kapamilya, o kahit isang taong hindi mo kilala, ngunit alam mong dumaraan sa madilim na lambak. Alalahanin mong dito, hindi ka nag-iisa. Ang ating mga panalangin ay nagtatagpo, ang ating pananampalataya ay nagkakaisa, at ang ating mga puso ay sabay-sabay na kumakapit sa iisang pastol. Sa bawat video, sa bawat salita, layunin nating itaas ang pangalan ng Diyos at ipadama sa bawat isa na mayroong tahanan ng pananampalataya kung saan lahat ay tinatanggap. At bago ka umalis, dalhin mo itong huling salita, ang mga pangako ng Diyos, ang matibay na lupa sa gitna ng bagyo. Anumang unos ang iyong dadaanan, may pastol kang kasama. At sa susunod na video, matutuklasan natin ang isa na namang pangakong magpapaalala sa iyo kung gaano ka kamahal ng Diyos at kung gaano siya tapat sa kanyang salita. Hanggang sa muli, manatili kang matatag sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang.